Isa na namang Russian A-50 long-range radar detection and control airplane at isang Il-22 command plane ang pinabagsak ng Ukraine Air Force sa Azov Sea noong Linggo ng gabi. Ayon sa mga naunang ulat, ang A-50 ay kumpirmadong bumagsak, habang ang Il-22 ay pinaniniwalaang maaring nagawa pang makarating at makapag-land sa isa sa pinakamalapit na airport ng Russia, ngunit ayon naman sa ibang paniwala, maaring bumagsak na rin ito bago pa man tuluyang makalapag sa runway ng airport. Pinaniniwalaang maraming mga sugatan sa loob ng Il-22, kung pagbabasehan ng intercepted radio communication ng Russian pilot at ng airport. Kahit na hindi pa ito kinumpirma ng Kremlin, ngunit ayon sa mapagbunying mensahe ni Ukrainian Air Force Commander Mykola Oleshchuk, ang pagpabagsak nila sa dalawang airborne early warning and command and control airplanes ng Russia ay para sa mga mamamayan ng Dnipro na inatake ng Russian Air Force noong nakaraang taon, kung saan 30 sibilyan ang namatay at marami pa na nasugatan. Ayon sa isang opisyal ng Defense Committee Parliament, dakong alas 9 ng gabi noong Linggo, sinundan at pinaputukan ng Ukrainian Air Force ang dalawang eroplano ng Russia, isang A-50 at isang Il-22. Ang A-50 ay bumagsak sa lupa at sumabog, at ang Il-22M ay nagkaroon ng substantial damage na maaring beyond repair na, ngunit nagawang maabot ang pinakamalapit na paliparan, at ito ay nawala mula sa radar pagkatapos magsimula ang pagbaba sa lugar ng Kerch ng Crimea. Ang panibagong pagbagsak ng dalawa sa mga pinaka-importanteng eroplano ng Russian Air Force, ay isa na namang panibagong dagok sa bumababa pang moral ng kanilang puwersa. Ang A-50 ay isang high-valued target ng Ukraine. Ito ay isang 4-engine jet-propelled aircraft na nilagyan ng rotating radar, na nag-scan ng 360 degrees, na nagde-detect ng mga radar at mga potensyal na target sa himpapawid at sa lupa. Ino-operate ito ng 15 crew. Ayon sa iba't ibang estimate, ang Russia ay mayroon sa pagitan ng 10 at 12 sa mga eroplanong ito noong 2022. Noong March 2023, sinira ng mga saboteur ng Ukraine ang isang A-50 na nakapark sa isang paliparan sa Machuleshchi, Belarus, gamit ang isang drone. Sa simpleng salita, ang mga eroplanong ito ay isang malakas na radar sa himpapawid na maaaring makikita ang mga target sa layo na 200 hanggang 400 na kilometro. Ito ay mas epektibo kaysa sa mga radar na nakaistasyon lamang sa lupa. Ang A-50 ay makapagbigay ng mga coordinate ng mga enemy target sa mga fighter aircrafts na ang radar ay hindi gaanong malakas at hindi makakakita sa ganoong distansya. Gayun din, maaari itong magsagawa ng radio-electronic reconnaissance o ang pagtuklas sa mga coordinate ng mga radar ng kalaban sa lupa. Nilagyan din ito ng electronic warfare equipment. Ang mga eroplanong ito ang siyang nagbigay ng coordinate sa mga surface-to-surface attack missiles ng Russia para matamaan ang kanilang civilian target sa Dnipro, Ukraine. Kaya ang pagbagsak ng mga eroplanong ito ay isa na ring resback para sa Ukraine. Ang Pilipinas ay may mga airborne early warning command and control aircrafts acquisition projects din sa Horizon 3 na maaring manggagaling sa Sweden kasabay ng JAS-39 Gripen acquisition. Ang pagbagsak ng mga importanteng eroplano na ito ng Russia ay dapat magbibigay sa ating Air Force ng pananaw sa pag-secure ng mga ganitong eroplano sa oras ng combat operation.